Okay, so yung susunod na bit of thing that we can do in analytics is of course yung pag-analyze ng trends, no? Sa analysis of trends, we are looking at some aspects of technical analysis. No? Ang tawag doon, technical analysis. Okay? So, yung part ng fundamentals is already given to us by yun yung pinag-usapan natin na dati, no? Example, no? So let's say PH stocks. Let's say yung kay so di ba we've already spoke about that last time. So ulitin ko lang, no, yung ginagawa sa fundamentals would be what, no, the what of things, like what to buy, what are the things that make it lucrative for investing. So ito yan, no, yung tinatawag na fundamentals. Yan. Ito mga to, no. So hindi ko na yun masyadong binusisi kasi actually pang accounting to na analysis, no. Accounting, financial management, ibang subject matter na, no. Pero yan, ito yung mga indicators, no. So pag sinabing fundamentals, it talks about analytics ng company, with respect to its balance sheet and income statement. So usually yung dalawang yun naman lang eh. The balance sheet refers to the asset liabilities. Tapos yung income statement naman di income, expense, profit, bottom line. Ayan, no? So yan ang mga pinag-uusapan sa income and expense. Tapos may isa pa, which is yung cash position o liquidity. Although kung titinan mo yun, parang kasama na rin siya sa balance sheet kasi nandoon din naman yung cash position sa balance sheet. So although andito din siya, yan, mga liquidity ratio measures. Pag sinabing liquidity, it measures yung kakayahan niyang bayaran yung mga utang niya, no? Kaya liquidity yung kanyang cash position. Cash or solvency na tinatawag, may tinatawag pa tayong solvency. Yung solvent ba siya? Sabihin, kaya ba niyang bayaran yung kanyang mga liabilities within a specified time, no? Let's say yung kanyang 1 year at least. Kaya tinitingnan yun sa cash, no? So again, hindi ko na yun i-discuss masyado kasi pang-accounting na yun eh. Magtatagal tayo maigi doon pag inano natin yun dahil unang-una, hindi naman kayo accounting major. So I will have to tackle everything, ganyan, paano ginagawa yung income, yung parang plus, minus, debit, credit, ganyan. So masyadong maano na yun. Although, para sa akin, magandang matutunan nyo rin yun, no? As I said, sa tunay na buhay, alala pag nag-ano na tayo, nasa industry na, minsan, akala ng mga industry, porke kayo ay graduate ng business, alam nyo lahat, no? Parang accounting, alam nyo, marketing, alam nyo. So parang, syempre, marketing naman kayo. Kung ano man, no, na bagay. Pag sinabing business, di ba business ka? Bakit di mo alam ang bookkeeping or accounting? Kaya dapat, in a way, may idea tayo doon, no? So may mga ano niyan, no? In fact, meron ang NC3 bookkeeping. Dapat yan, tinitake nyo rin, consider nyo rin yun. So again, I will not go through that. Tapos, dito na rin naman kasi siya, no? Again, andyan siya, pati yung trend, makikita nyo dyan. Now we go to technicals, no? Kasi in technicals, yung fundamentals talk about the what of investment, kung ano yung bibilin, whatever. So in our case, ano yung current status ng company, which is dito example natin ay Globe. Na yung technicals is the timing. Ayan, ha? So ito yung pinag-uusapan na natin, yung timing. Ang famous adage o yung tinatawag natin na kasabihan, no? Sa technical is that you ride the trend until it ends. Riding with the trend until it ends. Because the idea there is, maganda nga yung company mong gustong bilhin, pero hindi yun yung tamang panahon para bilhin siya. So parang wala din nangyari, no? So lahat ng ito talks about that, no? So tingnan natin muna yung overview kasi makikita natin dito yung pinaka-chart niya. So because when you talk about technicals, you talk about the chart. So ito yung chart niya po, no? So makikita niyo naman, no? This is makikita niyo muna dito, yan, no? 1-day chart and yung change interval. So this changes every day, and 6 months to, ganyan, no? Pag 3 months, kita niyo naman, no? 3 months. Tapos year to date. Yan. So year to date tayo kasi from December up to April. So 4 months na. Ngayon, kung gusto niyo ng 1 year, ayan, medyo mas malawak-lawak to ng konti, mas mahaba-haba yung time frame. Tapos, kung gusto niyo ng 2 years, meron din naman, no? Ayan, merong mga point din dito. Ayan, may mga earning system. Merong dito, no? Nangyari sa So merong mga nire-release dyan na
something. I think ay earnings. Dividends tong B. Yan, nag-i-issue siya ng dividends, no? Yan. So makikita niyo yung galaw niya kung nagbigay ng dividends, tumaas ba, ganyan, no? So ito si Globe, example ko lang to, no? So kayo din, pwede niyo tingnan yung inyong company using this. Tapos itong klaseng chart na to ay line chart. So pwede niyo siyang gawing asan na chart? Wait lang hindi to kasi yung ginagamit kong chart. Ayan, to. Pwede siyang gamitin na, ayan, no? Ito, ang tawag naman dito, guys, ay ito, no? Mas maganda to pag short term lang. Yan, ito ay Japanese candlestick, no? Candlestick. So, makikita niyo sa candlestick, the red is a down day while the green is an up day. Guys, itong dinuduro ko sa inyo, ano to medyo complicated to Masyadong mabilis yung pace natin if you will look at it, no? Doon pa lang tayo chart tapos andito na ngayon tayo Japanese candlestick. Yung Japanese candlestick in itself, yung libro nito natin, ang tinuro ko to, ang libro nito, ang number of pages is 900 pages itong candlestick lang ng Japanese candlestick. Of course, I will not go through that. Ako rin, hindi ko rin yun kabisado lahat. Pero lahat, may mga patterns silang tinitingnan sa Japanese candlestick. No? We'll talk about that later on. Pero makikita nyo sa bawat palit niya, no, yung red, katulad nito, nakikita nyo naman to, no, guys, no, yan, yung tuloy-tuloy na babang yan, no, puro red. Biglang bumawi ng sobrang laking green. Yan, ito is a strong, ang tawag din is strong reversal na nangyari nung March 19. So, down siya for so many days and then nag-green. Yan, tapos meron pang hammer. Ang tawag dito sa anong to ay hammer. That's walang hindi nyo masyado makita itong part na to. Yan, nakita niyo ba yan? Yan, yung hammer. Hammer siya kasi pansinin niyo yung kanyang palaki. Yan natin, gawin natin 3 months na. Ayan yan, nakita niyo yan, no? Mahaba na hammer. And then, ayan. Tapos, green na naman siya, no? Tapos, dito nag-red na naman siya. Pababa na naman. Ngayon, papansinin nyo, ganito yung pagbasa nito, guys. Pag red, green muna tayo. Pag green, andi dito, ito yung teka, papakita ko sa inyo. Wait lang. Kaya hindi ko makita yung magandang picture. Visit. Japanese candlestick. Ayan. Ito. Ayan, So, ito, tandaan niyo to, Bakit? Pag sa recording naman. So, ito, yan nyo sa akin. Napaalala nyo sa akin to. Dapat bago matapos. Siguro bukas, no? Kunin yung recording para hindi natatabunan. Ayan, nakita nyo, yung bullish candlestick o yung green na candlestick, mag-o-open siya rito sa left. Ayan, sa left. Nag-o-open siya sa left. Tapos, mag-high siya. Yun yung upper wick ng, as in John Wick, no? Yung wick, yung candle. And then, meron siyang lower wick, W-I-C-K, which is, yun yung low. And then, ang close niya is, yan, yung level na to. So, left open, right close. Ganun ang ano yan, open, close. Ibig sabihin, pataas yung market. Nag-open, bumaba pa siya, nag-high, pero nag-close siya ng mataas. So, though this is a bullish candlestick, ngayon, gaano kahaba yung candlestick, that's how bullish the market is. So, pag mahaba yung candle, ibig sabihin nun, bullish yung market. Pag maikli, maliit lang, parang stub lang ng candle, hindi siya masyadong malaki, no? Masyadong bullish yung market. Ito, ang kabila naman is a decreasing market. So, bearish. Patandaan niyo yung mga terminologies na yan, no? Bearish market. So, pag tayo sa dulo, guys, yung final natin presentation, kung papapresentin tayo ng final presentation, gantong pe-present natin, para mapabilib niyo pabilib niyo naman yung mga teacher na sana naman karoon na naman tayo ng time na mas maaga, no? So, yung mga presentation natin yung before, wala yan, isa-summarize lang natin to. Eto ko dito kayo magtatagal maigi kasi hindi nila alam to, hindi masyadong para kayo ngayon nagdi-discuss, panoorin niyo yung mga yung paano mag-discuss yung mga nasa Bloomberg channel, ganoon kayo niyan. So papakita niyo yung mga trend, yan, yung candlestick ito pababa. So nag-open siya dito, nag-open naman siya. Again, left open, right close. Left open, mataas, nag-high pa, tapos nag-low. Ayun yung lower candlestick, lower wick, and then nag-close siya sa baba. Ayan, yung right close. Okay, tandaan niyo yung upper wick is the high, the lower wick is the low, yung open left and then right close. So pag tayo ay increasing, syempre pataas, green, pag decreasing pababa. Ayan, ganyan ang itsura ng mga candlestick. Ayun sabi niyan, 1990s pa yan. Talagang sila rito, very very serious sila dito. Napakadaming pattern ng candlestick.
guys, no? So usually, ang mga candlestick na tinitingnan nila, yung mga pattern na sinasabi ay yung ayan, katulad nito, no? Ayan, no, tingnan niyo yung top 18 candlestick pattern, the spinning top. Ayan, no, parang top, parang ayan. Tapos Marubozu meaning bald, that has no wick whatsoever. Ayan, no? Wala siyang, para siyang ang green Marubozu saka red Marubozu would be walang masyadong price action, walang up down, kundi nag-open, yung open at saka yung low pareho, yung high saka yung close pareho. So ito talagang solid green, ibig sabihin niya napaka-bullish niyan, no? Pag naman red ay talaga napaka-bearish kasi nag-open siya ng mataas tapos yun na rin yung high tapos nag-close ng low, di ba? Ayan, talagang ano yan, exact opposite yan, no? Ano na natin? Ayan yan. So doji, ang doji naman ay importante ng doji kasi itong mga doji, ito yung walang body at it tells you about an incoming uncertainty and therefore baka mag-reverse ang market, no? So makikita niyo yan. Upcoming yan, no? Upcoming reversal. Okay, so yung ko binabasa. Siyempre alam ko na rin ito, matagal ko na kasi itong inaaral. No? So pero pwede niyo itong pagbasihan, yung 18 patterns na yan. Kasi napakadami nito, guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Almost 900 pages yung yung libro nito. Hammer, ayun yung hammer. Yung kanina sinabi ko, no? Pag nasa baba yung hammer, it tells you about an incoming reversal. Pag nasa taas naman, pababa. Pag yan, ito talagang ano to, reversal to, no? Nag-bounce back. Ito naman, inverted hammer, looks exactly like the same as hammers, pero upside down. So, merong short body underneath and a higher upper weekend, parang ganyan, with little range. So, pag yan ay pababa, nasa baba siya, meron ka nakikitang reversal. So, usually mga reversal yan. Ito yung kanina sinabi natin na hanging man, no? Hanging man, medyo na yan, no? Isa sa mga ominous sign nito, negative sign yan pag nakakita kayo ng ganyan. Hanging man. Kanina meron dun kay Globe, no? Pakita ko nga ulit. Okay, dito tayo ulit kay hanging. Hindi masyadong kita. Ayan, nakikita nyo na yung mga pattern na yun. Doji. Ayan, may mga doji dyan, no? Tapos merong inverted hammer. Ayan, no? So, makikita niyo naman na parang walang hanging man. Siguro sa may dulo-dulo dito. Usually, makikita mo yan sa top ng market. Ayan. Ay, kaso hindi ito. No? Parang top ito. Ayan. Parang ito, no? Pero hindi. Kulang. Anyway. So, wala. Hindi makita minsan. Ay, ang problema dito, guys, no? Kahit ako naman, pag nasa market, hindi mo siya makita agad. So, minsan, akala mo, nakikita mo yung pattern na nag-unfold na sa mata mo. Tapos, by the time na mag-react ka, too late ka na. No? Yan. Itong shooting star naman, guys. Ano yung shooting star, no? Pataas, tapos nagkaroon ng reversal doon sa taas. Ito, anong sinasabi nga rito, the bulls are still under control. No? Pataas siya. Pero biglang the bears will take over, tapos pababa naman ang susunod niya. So usually, ang shooting star ganyan, dalawang or green, o kaya mahabang green, tapos biglang madodominate ka na naman with red. Yan, ganun yun. No? Itong engulfing naman, ang nangyayari, magkaiba yung candle na kulay, baka ito, red na naging green, tapos na-engulf siya, yung red ay na-engulf doon sa loob ng green. So, pansinin niyo naman, no? Yung red maliit, tapos para siyang na-absorb ng green. Ito, yung green maliit, tapos na-absorb na. So, kumbaga, on a downtrend, halimbawa, downtrend to, pababa siya, no? Biglang nakita natin to, tapos sundan ng green, ay signal yan ng reversal ng market. So, dapat dyan, bumibili ka na. Okay? Yan ang mga signal na nagre-reverse na yung market. Kaso nga lang guys, unang-una, isa pa lang tong technique, mapakadami pa. Saka at the same time, eto nangyayari to, lalo na pag nagte-trade kayo ng Forex, parang kailan lang, no, nagsimula na naman ako mag-trade ng Forex. Although lahat ng transaction ko, I think the past 10 transactions ko ay puro profit, doon pa rin yung, yung feeling na baka mamaya malugi ako dito. Although, yung huling 10 ko, ayos, inaano ko nga, tinatrack ko siya parang saan ako pwedeng magkamali. So napansin ko, pag Forex ang tinitrade mo, kailangan one day, daily yung tingin mo, tapos tinitingnan mo siya on every minute or hindi naman every minute. So parang every 5 minutes titingnan mo siya. Tapos pag nakita mong kumita ka na, exit ka na kaagad. Kasi nga trading lang naman siya. Okay? Pero dito sa atin, kumbaga sa assignment natin ay investing yun kaya long term. Guys, dapat ma-appreciate nyo itong sinaginawa ko sa itong pinuturo ko sa inyo. Kung tutuusin, pag matutunan nyo to at ma-i-apply nyo sa investing or trading, pwede kayo sumakses dito. Sumakses.
Oo, maraming ano ngayon, no? Marami kayong pwedeng subukan niyo mag-forex kayo. Pero again, ibibigay niyo lang yung mga ano yung mga ano lang yung mga extrang pera lang Ako nga, yung nandiyan lang sa akin parang 1,000 pesos lang. Hindi po pwedeng madami. Pero dati kasi talagang ano ako diyan nalulung eh. No? Ang hirap niyan pag ano, no, pag kasi talagang halos wala kang tulog. No? Wala pang extra pera. Pero eventually you will see later on kasi ang bilis ng turnover. Within minutes pwede kang kumita ng $1,000, $2,000. Ganun siya kabilis. Yes, Veronica. Wala, ano lang po, Dok, naalala ko lang po kasi nung pandemic nga po. Mga Parang pandemic. nagkaroon po kasi ako ng kaunting idea po about po sa investing that time. So, yung mga sinasabi niyo po na terms, like yung bullish, bearish po, medyo naintindihan ko na po siya. Tapos alam ko rin po yung pagdating po dyan sa candlestick, yung point nga po ng week is dun po yung pinaka-highest po niya na Yes. value. Pero hindi po ibig sabihin na umabot po siya dun, yun na po talaga yung ending. Kasi nga po hindi pa rin po, ano po kapag nagko-close po yung market that day. So for example, dun lang, siguro po share ko lang po ng konti. Ibig sabihin po ng kada isang candlestick is per that day only lang po. Then yung Yes, sunod yes. naman the next day na po ulit. Sa ano din. Yes. Tama si Dr. V. Actually, sa Forex nga, mas matindi pa. Ayoko munang iyan sa inyo yung Forex kasi baka mamaya yung mga estudyante ko kasi, pag once na natutunan yung trading, wala na, kinakaputan na yung investing. Pagte-trading na lang kasi ang bilis ng pera dito sa trading. Kaso nga lang, ang laki ng chance mo rin naman na, parang ano siya parang ang laki din ng chance mo na pwede ka malugi. Diba? So, yung sinasabi ni Dr. V, tama yun, no? Tama, nakakasilaw. Yung daily, yan, daily, no? 1 day, 2 day, 2nd day, 3rd day, 4th day. Pero sa Forex, yun yung namang Dr. V, kaya hindi ko sinasabi kanina. Dahil sa Forex, sometimes, ang nakikita mo ay hindi per day, kundi merong 4 hours, per hour, 1 hour, merong 10 minutes, 15 minutes. Yan yung sinasabi ng pandemic. Ang ginagawa ko noon 1 minute Every minute nagbabago yung candle. Grabe, talagang halos wala kang tulog. Oo, kasi nga naggaganyan. Lalo na ng time na yun talagang lalong pasok, 'di ba? Lalo nasa bahay lang kayo, talagang as in sobrang puyat talaga. Kaya ako na nalulugi yung pag-time na naka-exit ka, hindi ka naka-exit. Sobrang puyat mo, 'di ba? Bangag ka na, bangag na hindi nagda-drugs. Ayan. So, hindi ka gising. So, nakatulog ako talaga. Grabe. Ang laki na nawala sa akin yan nung... Yes, Dr. V. Naalala ko lang din po ulit kasi may nangyari din po na ganyan nung pandemic nga po na maya po talaga na inaantay po kung ano pong mangyayari. Kasi po, ano nga po, hindi nga rin po siya per day lang, kahit per hour, per minute po merong nangyayari. Tapos yung tendency po is, yung katulad po ng sinabi niyo po, pag hindi po nakapag-out, talagang tuloy-tuloy kang nakakapanlumo po kasi tuloy-tuloy po yung Tama. tapos anong mangyayari po, antayin niyo na lang po ulit na umakyat yung market, pag umakyat naman po, mahirap din. Hindi niyo naman po puwedeng i-out po agad, i-pull out po agad. Yes. Tama. Yes. O kaya nga, ang natutunan ko through the years is that kailangan talaga yan, patient ka. Tapos huwag ka rin masyadong greedy. Yung sinasabi ni Veronica, napaka-ano yan napaka-importante yun na huwag mong hintayin yung nasa taas, yung tick. Kumbaga, ang sabi nga, dapat don't buy at the absolute bottom, don't sell at the absolute high. Huwag mong isipin na, ito na yung pinaka-taas, magsisell na ako. Hindi nag-aano yun Basta nakita mong kumita ka ng konti, exit ka na. Okay na yun. Yun talaga ang pinaka the best advice dyan. So wag ka masyadong masisilaw kasi minsan, yun yung ikakatalo mo. Yung tipong dapat naka-exit ka na pala, tapos nagtuloy-tuloy ka pa. Wala na, patuloy-tuloy ng pabagsak na ng pabagsak. Ganyan, no? Tapos sinasabi mo na hindi to po pwede ng yung kailangan nito ang puso mo medyo yung hindi ka yung tarantahin. Kasi pag nakikita mo ano nangyari ang tinaya ko lang naman $10 bakit yung buong portfolio ko nababawasan na kasi nga merong mga margins yan na tinatawag kaya yung risk sabi nga kanina ni Paul risk management kailangan meron kang
exit point talaga at discipline ka talaga. Don't fall in love with the stock. Huwag kang makikipagtalo sa market mo tipong, dapat pataas to, bakit bumababa, di ba? Pabayaan mo lang, no? I-analyze mo yung market and then dapat hindi po sabang, nag-iisip ka muna, yes, tapos pag nakita mo na medyo, marami akong matuturo sa inyo mga techniques. Sa inyo yung mga nandito, inaano pa to, no? Tinitraining pa to talaga ng syempre hindi ko masasabi lang, hindi ko matuturo lahat, pero at least kahit paano may makikita. Ayan, harami is another one. Ganyan siya, no? Yan, yung harami, parang may tawag ditong isa na parang pregnant woman yan. Pregnant woman yan. Tawag din sa harami, parang red, tapos meron siyang green. Bakit hindi pregnant man? Pwede rin naman, no? Parang, ako to. Pregnant Georgie. Green, tapos merong red. Ibig sabihin nito na over, ka naman, no? Yan, naging, yung bearish harami, yung strength ng signal medyo kakaiba lang. Kanina yung engulfing baliktad mas malaki yung, 'di ba? Yung engulfing, ayan, mas malaki yung nag-engulf. Ito naman mas mali. So, medyo merong reversal pero hindi pa sure. Kaya wag ka munang, minsan hindi ka dapat nagbibitaw agad diyan Okay? Yan, meron dito rin naman na kaya katulad niyan doji, no? May tawag dito doji harami ba or something. Ayan, yan. Harami followed by doji yan. So doji harami yan. Harami cross yan tawag. May mga homing pigeon, hindi ko na to alam, sa totoo lang. Yan, yung tweezers, yung tweezer halos pareho pero magkaiba yung color. Yan, nangyayari din yan. It may again look at reversals. Sa reversal tipong babago yung trend kasi yan ang importante sa Japanese candlestick. Tinitingnan mo kung kaya babago yung trend. Ito yung mga itong susunod, no? Mga group of Japanese candlestick na mayroong trend. No? So, ang umpisa, simula siya with the red candle followed by a very short body, usually spinning top. Maraming tanggal yung makikita, and then followed by a bullish candle na malaki, pero as basta ang mahalaga, itong close nitong bigger candle, yung green, should cross the more than half of the bigger red candle on the left. Itong nasa left, kailangan mag-cross ka ng at least half nung kaliwa. So yan, it could mean, yan, ang tawag yan morning star, it could mean a reversal. Yan, reversal has begun. So pag ganyan, ang maganda dito, habang nakikita mo flow, yun nga yung kasi pag, halimbawa katulad nito, nung natapos na tong trend na to, tapos nagpalit na ng, sabi nga ni Veronica, pwedeng nagpalit na ng minuto or 5 minutes na lumipas, lumipat ka rito, sabi mo, sabi ni Sir George, pag ganun, magre-reversal na. Tapos biglang nakita mo susunod, red. Baka matarata ka baka mag-exit ka bigla di ba? Kaya dapat dito, from this time, na nakita mong nag-form na siya ng morning star, dapat kapasok ka na di ba? Hindi mo siya hintayin di ba? So yan yung dyan. Evening naman, baliktad. Ayan pataas, galing sa pataas, no? Tapos nagkita ka ng either doji sa taas o kaya naman top, spinning, spinning top. Yan, spinning top. Top followed by a very large na may malaking body na red star. Yan, this could be an evening star. So yan, medyo ominous sign yan, no? Isa sa mga iniiwasan na star yan. 3 white soldier. Yan, green candle, another green candle, and then a third green candle na dapat kasing laki, parang little to no wick at all. Yan, it can be a continuation and it's a clear sign that the bear market is over, no? So yung pababang market, tapos na yan. Kahit na anong makita mo sa susunod, okay lang yan, pataas na yan. Yung black cross naman, baliktad. Di ba kanina nakita natin to sa globe, no? Tuloy-tuloy na red. Pag ganyan, huwag ka munang bibili, no? Hintayin mo muna mag-settle down. 3 inside up, pababa, tapos nakakita ka ng dalawang candle na green na nagko-close siya above the high of the first one. So ito yung, dito siya, no? Diyan sa nag-close, tapos nag-open siya ng mas malaki, nagkaroon ng konting gap, nag-open siya ng mas malaki, tapos nag-close siya ng mas mataas doon sa previous open na kung saan, di ba dito yung first na bearish candle yan. Nag-close dito, nag-open dito, nag-close dyan, nag-open, gap up, ang tawag dyan, and then nag-close na mas mataas doon sa previous na red na open. So, ibig sabihin yan, usually nga, tinitingnan mo pa dyan yung high nung kabila So, pag ganun po, ibig sabihin yan, confirm na yan that the market has recovered. So, marami pa po, yan. Yan.
hindi natin yan masyadong. So marami pa pong ano dito. So basta ganun po yung ibig sabihin ng mga green and red candles. So hindi lang basta yung market ay yung website. Sige. Yung hindi lang basta yung ano guys wait lang natin yung website. Actually i-send ko sa iyo yung mga gustong mag talaga meron akong ipaalala niya sa akin hingin niyo sa akin. Meron akong niyan yung e-book nung mga trend lang masyadong complicated yung iba Pag-aralan niyo muna yung mga simple, tapos pag gusto niyo talagang super serious na, yun. Meron akong mga ibigay sa inyo mga e-books ko diyan tungkol sa ganito. Ayan, so nakita niyo to guys, puro red, 'di ba? So pag ganyan, wag ka munang bibili diyan, kasi ibig sabihin niyan talagang pababa pa yung market Okay? So wag ka na munang malakas loob diyan. Kumbaga, let it. Ang tawag dito meron bang tawag? Peter Lynch, he said something about do not catch a falling knife. Yung terminology rito, di ba? Parang halimbawa, ihagis mo yung knife pataas, Ang gagawin mo ba, isasaluin mo siya ng kamay mo? Siyempre hindi, Kasi mamaya tamaan yung kamay mo, di ba? So ganun 'yan, di ba? What will you do with a falling knife? You let it fall on the ground and then you pick it up. So ganun yung idea nito. Instead of ito, di ba? Yan, alam mo pababa So ito, in a way, it's falling knife. Wait lang. So, okay, sorry, okay. So instead of catching it kasi it's falling down, instead of catching it, let it fall muna. And then pag nakita nyo na nakabawi na kayo, saka nakabawi na yung market, saka lang kayo bibili, buy. However, dito sa point na to, pag hinintay mo yan at dito ka nag-buy, ang taas na kagad nung buying mo, Pag-attempt ka ritong bumili rito dahil akala mo naka-recover na. Pag ganito parang too late na, I would say, So, halimbawa, ganyan. Pag ang nakita mo dito ay malaking candle, huwag ka muna mag-participate din kasi hindi mo alam kung saan siya pupunta pa Napakataas niyan. So, nakita mo yan, nagdo-doji pa. So, ibig sabihin, nagkakaroon pa siya ng mga uncertainty kasi walang body, may wick lang. So, alam mo na medyo pababa pa siya, Ito mo, nag-o-open siya ng pababa pero tumataas naman. Nag-open ng mababa, tumataas naman. Nag-open ng mababa, tumataas naman. So, parang ganun yung nangyari sa kanya rito. Kaya, from here papunta dyan, medyo uncertain pa yung market. Hindi siya yung nagtutuloy-tuloy na dapat ang green dito, tapos ang green nandiyan dyan, green nandiyan dyan. Hindi nag-open siya ng lower and then saka siya tumataas. Kaya hindi pa siya talaga safe to enter. So, ayan. Tapos yun nga, true enough, nagkaroon dito ng problem kasi gawa na ito yung nangyari sa US. So, affected na talaga tayo dyan. So, pababa na siya. Ngayon, yan yung sinasabi natin na looking at the candlestick only. There are still some more to look into. Kaya papasukan natin yan ng iba pang indicator. Ayan po, nakita niyo ba? Ayan pag piniligay niyo po yung indicators, click natin yung indicators na yan. Tapos, ayan yan ang lahat ng indicators. Diba ang dami? Kaya dito, pag alam niyo to lahat, ako hindi ko yan alam lahat. In fact, hindi ko siya inaalam. Kasi pag inalam mo to lahat, nagkakaroon ka ng tinatawag na, anong tawag doon? Si Rice ang dapat nakakasagot niyan. Anong tawag sa ganun? Yung hindi ka makapag-decide kung anong gagawin mo dahil sa sobrang dami ng alam mo. Anong tawag doon? The Risa tendency. Yes po. Analysis paralysis. Yun ang tawag doon. Analysis paralysis. Yung sobrang ina-analyze mo yung things, may over-analyze mo siya. Anong nangyayari? So sobrang ka ng analysis, hindi ko na makamove. So dapat hindi rin ganun. So yan po yung tawag doon. Actually, hindi lang kayo yan. Halos lahat ng mga, yun, pag medyo may idea ka kasi about some things, yun ang nangyayari sa'yo. So, yan. Ito ang unang gagawin natin, Bollinger Bands. Isa to sa mga ginagamit natin. So, Bollinger Bands. Ito yan, So, gawin lang natin yung 1 year. Bollinger Bands. So, nakikita niyo yung Bollinger Bands, ini-envelope niya yung mga galaw ng market, Ini-envelope niya sa loob. Tapos, nakikita niyo sa Bollinger Bands ay minsan, napapansin niyo, minsan sumisikip. Ayan, tulad yan, sumisikip dito sa part na to, tapos lumuluwang na naman, lumuluwang. Tapos napapansin niyo yung tendency nung di ba? Yung tendency nung galaw ng nanggagaling siya sa taas, nagba-bounce siya pababa, akyat na naman, baba, akyat, baba. Napansin niyo? Ganun yung tendency niya, Baba, at ng konti, baba naman. Yan, So, itong yung window na yan, yung channel na yan, at tinatawag na dinadaanan ng mga trades na yan actually may formula yan. Kung natatandaan nyo sa statistics yung ganyan, yung normal curve, normal curve, di ba, meron yan dalawang, from left and right,
Yan yung normal curve. So, normal curve. Yung normal curve sa statistics, ayan, no? Wait lang. Kahit dito sa analysis na to, ba't ganun lang? May girly pa dito ng lalabas. Okay, wait lang. Wait lang, papadang sa inyo. Yan, di ba nakikita niyo yung nandito, no? Yung dalawang shoulder, dalawang shoulder. Left and right shoulder niyan, di ba meron siya dinadaanan din, no? Yan, left and right. Kasi ang ibig sabihin nito, ito si normal curve, normally nandiyan gumagalaw. So ito yung kumbaga dito yung chart, no, gumagalaw yung chart. Normally, it falls from left to right. So pag bumanda ka na dito, napakaliit na ng chance na mangyari yan, no? Pag bumanda ka naman sa kaliwa, napakaliit na yung chance na mangyari yan. So dito sa -1, hindi pa nga ito masyado. So, dyan sa normal curve, ang ginagamit ay hindi 1 standard deviation, kundi 2, ganyan. Saka dito. So, mas malaki. Yung mas malawak. And yung error rate dito, at saka yung error rate sa kanan, is only 2.5% on both sides. Pag pinagsama yung dalawa, edi 5%. So, kaya nga, 95% of all the scores or of all the close ay nandoon sa loob ng Bollinger Band. Pag siya lumabas sa Bollinger Band, lumabas siya doon, ang ibig sabihin noon, unusual activity yon. And meron tayong tinatawag sa mathematics na ang tawag ay mean reversion theorem. Ang ibig sabihin noon, there is a tendency for things to go back to the normal things. So kung bawa, parang sinisipag ka ng masyadong sipag ka, kung ano ginagawa mo sa bahay, ganyan, sinisipag ka. Tapos mayaman konti, bigla ka nang babalitat na pagiging tamad mo. Diba? Ibig sabihin yun, yung tendency mo talaga to go back to where yun. Then, mali yung example ko. Hindi ganun. Pwede ka naman magbago kasi. Ang tendency is, yun yung tendency. Diba? Parang the reversion, the mean is always, for example, if it always goes up and then comes down and then comes down to the ground, right? So, parang babalik ka lang dun sa sa mean, no? Sa gitna. So ganoon din dito, no? So makikita nyo diyan, balik na tayo ulit dito, no? Nakikita nyo, ito yung normal curve, yung left and right na yan po yung 2 standard deviation na tinitingnan. Kaya po, napapansin nyo, may chance ba na lumalabas siya doon sa Bollinger Bands? Meron. Ayan, atol nito, itong part na to, kita niyo yung part na yan, lumabas siya ng sandali doon. No? Pero that is very unusual. Pag nangyari yon, ang tendency mo is babalik ka ulit sa loob. At yung gitnang yan, nakita yung gitna, yan yung merong orange, yan yung tinatawag natin na median niya. And I think this is the 20-day average. Kaya 20 yan BB22. 20-day average yan. Yung nasa gitnang yan. So it tells you that on the average, yan ang price natin. Yung gitnang yan. And yung left and yung down is the left normal curve, yung left shoulder. And then yung sa taas naman is the right shoulder. So ibig sabihin, sa baba, yan yung left. Sa taas, yun yung right. So, ito yung mga questions na tinatanong mo sa normal curve, sa Bollinger Bands. Ito yung mga tinatanong. First of all, nasaan ngayon yung price? So, papalipitin natin ng konti pa. So, 3 months. Yan, nasaan ngayon yung price? Ito yung price, ha? Yan yung price. Andi dito yung price, no? Nasaan yung price? Andi dito, no? Nasaan siya malapit? Sa baba o sa taas? So, ang sagot mo doon sa baba. Nearer to the lower band. Okay? Saan siya galing? So, yan. Kailangan makita mo dyan yung long term. Titignan mo yung long term yan. Saan siya galing? So, from here, actually, nanggaling siya sa taas. Kasi pa-red na nga di ba? Nanggaling siya doon sa taas. Pero yung panggagaling niya, hindi siya nag-touch doon sa taas ng Bollinger. Hindi niya inabot yun. Pero bumaba na siya. Nanggaling siya doon sa may medyo neutral zone, pero sa upward. No? So, nanggaling siya sa mataas, bumaba ngayon siya. Okay? So, galing sa taas, bumaba. Okay? Saan siya papunta? Pababa pa rin, no? Pababa pa rin. Okay, yun yung third, saan siya papunta? Saan siya nanggaling? Nasaan siya ngayon? Saan malapit? Saan siya nanggaling? Saan siya papunta? So, yung papunta sa baba pa rin, right? Tapos, ang isang question is, tingnan ninyo yung Bollinger Bands. Is it narrowing or is it increasing in size? So, kung mapansin nyo dito, no? From etong side na to, yung part na to, dito narrow siya, no?
Tapos lumaki ng konti, nag-widen, o narrowing or widening, nag-widen, and then nag-narrow na naman, nag-widen naman, nag-narrow naman. Tuwing nag-narrow, ang tawag dyan, katulad itong side na to, no? So I'll go back. Itong point na yan, yung side na yan, yung point na yan, ang tawag dyan is, yan yung narrowing stage nung narrowing. No? Yung sa point na yan, ang nangyayari po dyan ay price consolidation. Price consolidation. So, nandoon siya sa price consolidation stage. And habang the longer it goes to a price consolidation, the bigger the breakout. Tandaan niyo. The longer the price consolidation, the bigger the breakout. So, ano ibig sabihin ng breakout? Yung breakout is biglang magwa-widen. Ito, nag-widen na naman. At kung nasaan siya nung nag-breakout, yung susunod nun, yung reversal no kung nasaan siya. So ano yung sinasabi ko yun, no? 'Di ba ito yung price consolidation stage, no? Ayan siya, no? Mahaba kunwari, ito hindi masyadong mahaba, ilang days lang no? Nangyari lang mula nung November hanggang December 26. Yan. Kasi ito tinamaan pa nung tinatawag natin, hindi naman tinamaan, no? Parang nangyari pa to noong tinatawag na Santa Claus Rally. Tuwing December kasi nagkakaroon ng tinatawag na Santa Claus Rally. Parang pinagaganda nila yung itsura. Ang tawag doon window dressing ng mga stocks. Pinagaganda nila yung itsura ng mga stocks nila. Kaya dapat maganda yung taon, mataas yung price ng ending, no? Kaya tinan nyo, nag-close siya sa mataas Ayan, no? 2,100. So talagang nagwi-window dressing sila at the end of the year. So nangyari na nag-price consolidation ng mahaba. Tapos since nasa baba siya, ang kanyang breakout pataas. Okay? So balikan natin yung mga medyo mahaba. 2 years, no? Kung makikita mo dito, yan, no? Nakita nyo mas long-term view. Ayan guys, no? Kung makikita ninyo yan, itong part na to, yan ang pinakamahabang consolidation. Napansin nyo? Yan, no? Ang haba ng consolidation na yan. Halos ilang months, no? Kailan ba ito nangyari? From October 2023 hanggang May of 2024, the longer this is, the bigger the breakout. Tignan niyo, no? Kung nagstay kayo rito, tapos ito kayo nakabili, dahil alam mo may breakout na, yung breakout niya, pataas sobrang tinaas mo, no? From 1.7, umabot ang pera mo ng 2.5. So that means 800 divided by 1.7, almost 50% ang increase ng pera mo. Kung nag-invest ka ng 100,000, 150,000 na yan dito after ilang months. Yun yung sinasabi ko, no? Again, ulitin ko, sa Bollinger Bands, the longer you have to wait, the bigger the breakout will be, the bigger the benefit, no? Okay? So, ganyan po yun. Kaya tinitingnan, nasaan ka? Parang mga questions sa military. Where are you? Where are you coming from? Where are you going? And then, what stage is it? Is it in a consolidation or in a breakout? Pag nasa breakout, huwag ka nang sumunod. Huwag ka nang mag-dive in dyan kasi too late ka na. Ang idea po sa market is if you see a bandwagon, then you are too late. Naintindihan niyo yung terminology na yun. Pag nakakita ka daw ng bandwagon, you are already too late. Halimbawa, ganito. Para sa entrepreneurship, no? Bagayan pala kayo marketing. Halimbawa, nakakita kayo ng trend sa inyong lugar, no? Nakakita kayo ng trend. Nakakita niyo, oops, may nagtitinda, tinatandaan ko to. Example ko, 1990s na may nagbukas na Zagu, bukas ng Zagu. Ang daming Zagu. Pag pangalawa pa lang, iisipin mo na, teka, bukang may trend na. Kailangan mag-eat. Kung may pera ka rin lang, sumama ka na dun sa trend, no? Pero pag nakakita ka na ng 3, 4, 5 sa inyong lugar, saka ka palang bibili, it's already too late. So pag nakakita ka ng bandwagon, ibig sabihin, you're already too late. Ang bandwagon is, kumbaga sa atin, sa Pilipino, yung tambol mayor, no? Kaya ang sabi, maghabol ka na sa tambol mayor, ang ibig sabihin nun, ay too late na, dumating na yung mayor, dulo niya yung tambol mayor, ibig sabihin, ayan na yung mayor, magsisimula na yung palabas. Kaya nung araw, napapanggit yun, kasi ang mga tao, pala nung araw, halimbawa, may palabas sa plaza, no? Ito yung theory ko, guys. Kaya meron tayong tendency na Filipino time, ang mga Pilipino. Kasi pag merong palabas sa plaza, di ba may mga nagpapalabas, ganyan, palatuntunan, ang tagal magsimula kasi wala pa yung mayor, no? Pag dumating yung mayor o sino mga official, naririnig mo yung tambol, saka lang nagtatatakbo yung mga tao pupunta sa plaza. Ay, yan yung mayor, no? Kaya ang tawag, maghabol ka na sa tambol. Hindi nyo narinig na yung term na yun ngayon kasi luma ng term yun. Pero ang ibig sabihin nun is, yun nga,
like a bandwagon or parang signal na dumating na yung pinaka-hinihintay nating official, so magsisimula na tayo. Kaso naling mo yung tambol, so magsisimula na yung programa. Too late na, right? So yung iba, ang ibig sabihin ng bandwagon, yung sa iba, yung tipong tumaas na ng todo yung market, sasabihin niya, wow, ang ganda ng market, ang dami na pala nag-i-invest. Mag-invest nga tayo. Saka mag-i-invest, too late na. Dapat, nung bagsak na bagsak ang market, doon ka maghanap ng bibilhin mo. Kasi pag nag-reverse ang market, ayun na. Diba? Okay, so yan. More or less, ganun lang ang summary ng Bollinger Bands. So, okay, wait, there is more. So, yun yung Bollinger, ha. Ang susunod na tinitingnan natin dyan ay yung tinatawag natin na RSI. So yung Relative Strength Index ay napakadali lang kasi ito. No? This is one of those oscillators. Kung makikita niyo yung Relative Strength Index, naka-ano siya sa 30, ano mo to, 30 at 70. Yan, nakikita nyo, there are two lines there, no? 30 and 70. 30 and 70. Yung 30, pag nakita nyo yung 30, ayan yung zone, pababa rito, yan yung zone ng tinatawag na oversold. Oversold. Doon sa taas naman ay overbought. Okay? Oversold sa baba, overbought sa taas. Yan. Oversold sa taas, overbought. So ngayon, ang mga tanong dito, parang katulad din ng tanong kanina, nasaan siya? 31. Nasaan yan malapit? Malapit siya sa baba. Saan siya papunta? O saan siya nanggaling muna? Medyo sa taas, no? Galing sa 60, bumaba. So, papunta saan siya? Papuntang baba. So, meaning, papunta na siya ng oversold. Okay? Oversold na ba siya? Hindi pa naman. Kasi nasa 31 pa eh. Pero malapit na. So, pag ganun po, ang tendency, di ba sabi ko sa inyo, may mean reversion, no? Katulad nito, tinan nyo, lumampas siya sa oversold region, ito yun eh. Kaya tinan mo ang bawi niya, sobrang taas. Ayan, no? Sobrang taas ng bawi. So, pag tumama na siya sa oversold region, prepare to buy ka na niyan. Kasi ibig sabihin niyan, magre-reversal na yan. So, dito, no? Kita nyo, pababa na ng pababa, malapit na siya sa oversold region. Kung gusto mong pumasok sa globe, at alam mong maganda yung globe, at bibili ka ng globe, dito ka pumasok kung saan nag-approach sa 30 kasi oversold region yan. No? Mataas naman, ang tawag sa taas ay overbought. So, saan ang galing overbought? Sample, no? Ayan, no? Itong part na to, nakita nyo, umabot siya ng 71 noong January 2025. Ito yan, yung candle na yan. So, pag dumating ka sa point na yan, magdadalawang isip ka, teka, sobrang taas na ng itinaas nito, nanggaling siya dito sa mababa, which is ito, nanggaling siya sa 2,000, ngayon ay nasa 2,300 na siya. So, umakyat na 300 points. So, 300 over 2,000. So, that means about 15% increase. Tama ba? Tama, 15% increase na siya in this matter of time. No? Itong part na to, 15%. Kung nag-invest ka ng 100,000, 115,000 na yan dito. So, tumaas siya. Samantalang sa bangko, gagawin mo yan in 15 years or less than, sobra pa. Hindi nga 15 years eh. 150 years. Tapos ito, ginawa mo lang ng December 18 to January 8. So, meaning, in just a matter of 13 plus 8, 21 days, less than a month, right? 15%. So, ganyan, mag-iisip ka, tapos umabot pa siya dun sa overbought region, overbought. Ibig sabihin na sobrahan na ang bili, may tendency ka na niyan na magkaroon ng sell-off. Sell-off, so meaning, pababa na siya. Ayan. So, nangyari nga, bumaba nga siya after. Yun. Tapos, umabot naman ng baba, makita na naman siya. So, kaya nga po siya oscillator, di ba? What oscillates? Yung electric fan, paikot-ikot lang, taas, baba, taas, baba. So, in a way, hahanapin mo lang kung, again, nasaan siya malapit, nasa region na siya sa baba, nasa downward region, saan siya nanggaling, sa medyo mataas. Hindi naman talaga sobrang taas. Neutral region, pero nasa above the neutral region. Bumaba siya, papunta na siya sa oversold levels. Therefore, ang tendency mo rito is to say, prepare to buy kasi malapit na mag-reverse itong Globe Telecom. Malapit na siyang umangat ulit. So, ganun yung idea ng RSI. So, tinitingnan mo kung saan siya papunta. Meron pang mga tinitingnan dito yung mga tingnan ko yung ano sa MACD indicator. Like ko nakakalimutan yung terminology niya. Itong susunod natin is yung susunod natin is MACD na may kinalaman din diyan, no. So this is ang tawag pala ay crossover. So tinitingnan din dito guys yung crossover saka yung divergence. Yung divergence pagkakaiba ng market at saka yung direction ng market at saka yung direction sa baba. Halimbawa, katulad nito, no? Look at this, no? Bumaba siya, bumaba din naman siya. So, walang divergence eh. Umangat. So, tingnan mo yung mga, maganda yan long term. Yan, no? So, from here, tingnan nyo itong term na, tingnan nyo to yung part na to. Ay, ganun to. Yan, no? So, itong part na to, corresponding to this part, okay? Tapos, ayun, is another low. Ayan siya. So, higher lows. Di ba? Mapansin nyo?
Low ito, low yan, low din yan. Pero napapansin nyo, yung kanyang lows ay tumataas. Higher lows, saka lower high. Yan ang titingnan nyo dyan. Higher lows at saka lower high. So ito, higher lows would mean na merong upcoming reversal, pero dito hindi nangyaring reversal eh. Ito yung higher lows, pero napansin nyo, nag-move pa ng sideways bago siya bumaba. Pero in a way, nagkaroon na rin naman siya ng indicator dito na pababa na siya. Dito, ito siya, no? Yan, high, yung high, ito yung high, tapos may high ka na naman doon, may high ka na naman doon. So ito, yung high mo ay lower high. No? High, pero parehong high pero pababa. Dito, tingnan niyo yung high mo pataas, no? Ayan, it's a divergence. Dito sa RSI, ang registration niya pataas. Dito ang registration niya pababa, di ba? It's a lower high na merong divergence. Pag ganun, ang nangyayari, magkakaroon reversal. Hindi pa nangyayari, guys. No? Hindi pa nangyayari kasi pababa pa lang eh. O baka ito na yung reversal na ini-expect natin. No? Pwedeng yun ang nangyari. Pero kung may susunod pang reversal, it will be a strong reversal. So, yan ang mga sinasabi ng may divergence na yan. So, yan, kung sigurado ka sa globe, for example, and guys, I'm just talking about one stock. You know what I mean? Ito na yung hawak mo and you're just talking about, and kami pang stocks, 300 lahat yan. Pwede mo yung tingnan lahat. Kaya nga po, ako sa totoo lang, hindi ko yan ina-analyze ng ganito kahaba. No? Kasi, yung as I said, nagiging siyang analysis paralysis. No? Magtingin ka sa fundamentals ng company and you already know kung ano yung dapat bilhin. Yung timing is secondary na lang. No? So, ako titingnan ko, yun lang. At saka, finally, lalagyan na natin yung isa pa, which is the MACD. Marami pang ibang pwedeng ilagay dito. May mga, mga stochastic, yan. Pero hindi ko na yun sa inyo. No? Kasi masyado nang magiging magulo ang inyong buhay. Basta mahalaga yan, tatlong yan. Bollinger, and then the RSI, and then now the MACD. Nakakita nyo yung MACD ay binubuo ng, natin 3 months. No? Yan, sa baba, ang MACD ay binubuo ng tatlong line. So, meron kang, the blue line is the MACD and the orange dito is the signal. So, yung MACD and the signal, nag-criss-cross siya with each other, nagko-crossover ka. So, itong MACD actually, tinitingnan to na may kapareho. Tinitingnan siya alongside RSI. Kaya itong dalawang to magpartner. Itong dalawa at saka yung RSI, mag-part. Okay? So, tingnan natin ha. Ano ang mga tanong sa MACD? Nasaan siya? Nasa ba? Ayan yung zero line guys. So, bakit ako sa inyo yung zero line ha? Ang zero line, eto. Ayan, nakikita nyo naman yung horizon. Yan yung zero line. Nasaan siya? Dito siya sa baba. Therefore, bearish. So, yan ha. Bearish yun. Bearish. Ibig sabihin ng bearish, nasa baba. Pababa yung market. So, 1 point. So, tatlong points ang tinitingnan mo dyan. Nasaan siya? Nasa baba. Okay? Tingnan ninyo yung area. Yung area ng, yan, nakikita nyo yung parang maliit na, dito kasi maliit lang eh. Pero nakikita nyo anong color niya, di ba? Red ang color niya, hindi siya green. Red ang color niya at solid red. Hindi siya katulad nito na malabnaw na red. Talagang solid na red, no? Pulang-pula. So yan, sinisignal din niya na, again, bearish na naman. So pangalawang bearish na. And then pangatlo, yung MACD ba, mataas sa signal line? So yun ang susunod na tanong. Ang MACD ba, mataas sa signal line? Asan ang MACD? Yung blue, di ba? The MACD is blue, ang signal line is red. Sino mas mataas? Mas mataas ang signal sa MACD. So if the MACD is lesser than the signal line, again, another bear market. So ang pinopoint nito, nasa bear market si Globe Telecom, nasa downward trend siya. Kita mo naman, hindi mo naman kailangan analyze nyo. So ayun, no? Kitang-kita mo, pababa talaga siya eh. Pero this signals that. Pero ang dapat mong tandaan dito is, titingnan mo yung layo nung MACD sa signal line at kailan ba huling-huling nag-crossover? Yan ang mga tanong susunod dyan eh. So, nasaan tayo? Nasa baba. Okay, so negative. Itong area, nasa baba. Negative. Okay, bearish. Ang MACD ba mataas sa signal line? Hindi. So, again, bearish na naman. Kailan nangyari yung huling crossover? Eto, kakapangyari lang noong April 7. Yung huling crossover ba, bearish or bullish? So, paano malalaman nyo? Saan siya nanggaling? Sa taas, tapos nag-crossover, bumaba. So, saan nanggaling? Sa taas, nag-crossover, bumaba. So, ano yung crossover na yan? Bearish. So, ang ibig sabihin yan, nagkaroon lang ng bearish start
crossover nung April 7, kakapangyari lang eh, no? April 7 lang. Tapos ano ba ngayon? 10. Kailan ba yung 7? Nung Monday, no? So kakapangyari lang nung April 7, fresh na fresh pa sa gunita natin. So meaning ang ano mo dito, ang sa pantahan mo dito would be that it might continue to go down. It might continue to go down some more unless, di ba, maging oversold na siya. So, ang tendency mo ngayon is baka ito ay bumawi ng pataas na pag-ganun. Okay? So, di ba, ang lahat ng indicators point to its bearish tendency. Bearish. Tapos, ang huling crossover, kakapangyari lang at bearish din yung crossover, pababa din. So, hihintayin mo siyang makabawi at mag-crossover na naman pataas, hihintayin mo din na talagang confirmatory na ito ay nasa oversold state na titingnan mo kung nagkakaroon na ng reversal dito sa Bollinger. So ngayon, kung titingnan mo yan, titingnan ko to si Globe Telecom, sabihin ko ay kung ito po ay magandang bilhin, no? Halimbawa, asan na ba siya? Kung ito ay magandang bilhin, tingnan natin yung fundamental. Maganda ba siyang bilhin? At yung kanyang revenue, parang medyo flat ng revenue, no? Pero kasi hindi ito yung historical data. I think hindi yan. Yung dapat magandang dito, tingnan natin yung long term, no? Long term na income. Bakit ba hindi natin makita? ROE, ito siguro, no? Earnings per share, tumaas, pero bumaba ng 2023, nakabawi ng konti ng 2024, and then the return equity is from 22%, 20%, naging 22 na naman, naging 15 na lang, naging 15. So, bumaba yung earnings per share at bumaba yung return on equity. Ayun. So, yung profitability niya, bumaba. Tingnan natin ang kanyang valuation, okay lang, no? Yung kanyang liquidity, 0.62, mababa. So, hindi siya, yung kanyang loan, yung debt asset niya, ay yung debt, ito yung asset, yung asset pala yung green, sorry. Yung asset, 611, yung kanyang liabilities, 451. So, ang kanyang debt to asset ay nasa 70%. Ayun. So, ayun pala, Doc V. So, itong iyong Globe, kung akong titingin nito at ang valuation niya ganyan, hindi ko siya no? In fact, masyadong mataas ang utang niya, di ba? Masyadong mataas ang utang niya. Tapos pag tiningnan mo yung kanyang fundamentals niya, mataas ang utang. Tapos yung kanyang ay bearish. No wonder pababa to. So, trading lang yan. If you want to buy it, trading buy. Kung bibilin ko to, prepare to buy lang. Hindi ako bibili pa ngayon kasi hintay mo pa yung mga indicators to be better. Pero yung pagbili ko dito is from the tendency of trading buy lang. Hindi siya long-term buy. Okay? So, ganun po yung analysis natin dito kay Globe Telecom. Ayan. Tapos, dito guys, meron naman dito. So, kung ayaw yung gawin yung sinasabi ko, ayan, meron naman dito. Month to date, bumaba siya ng 651. Year to date, 3%. 7-day return, 6%. 1-year return, mataas pa naman. Ang 3-year return, 13.98. Ang kanyang snapshot, short-term, uptrend, medium-term, sideways. Ang long-term niya, sideways. Pero green ang long-term. So, long-term, maganda pa. Pero short-term and medium-term, red. Ibig sabihin, may tendency siya na maging, mababa, no? Bumaba. Tapos, ito pa. Ito mga nakita nyo to, mga resistance. Ang pinag-uusapan dyan, yung resistance at saka yung support line. So, kung bababa pa si Globe, siya, nandito sa 2072. Kung bababa siya, ang unang-una niyang sasadlakan ay 2070. Ayan, bababa siya sa 2070. Yun ang unang-unang support line. At pag na-break niya yung support line na yun, bababa siya sa 1979. So kung gusto mong bumili, pwede kang bumili sa 1979.50, no? Kasi yan. Pero pag eto na-break niya yung 1979.50, bababa pa yan ng mas mababa pa dyan. Yun. No, so pag ganun, wala na yan, all hell breaks loose yan. Pero dito sa itsura natin dito, no, long term, tingnan natin yung long term, no? Long term, 2 years. Yan siya, 2 years. Ang susunod na babagsakan mo diyan ay eto na, 2002. Yan na yung susunod na low, no? Tapos ang susunod na low ay 1937, tapos 17 lang susunod, no? 1937, 1884. Ayan, no? So anyway, nandoon naman, tinatrack nila yan eh. So dito mo titingnan yon. Ano yung kanyang susunod na support line. So ang point dito guys, parang ceiling to. Imagine niyo to na ceiling yung
resistance, tapos yung floor, yung support. Nandito siya sa current price. Ang unang-una niyang titingnan na i-break ay yung resistance sa 2240. Pag lumampas siya sa 2240, ang susunod niyang tatargetin, 2317. So, pataas. So, yung dati mong floor, eto siya, no? Andito siya, no? Ang floor niya, 2070. Pag tumaas siya dito sa 2240, ang bago niyang ceiling, 2317, ang bago niyang floor, yung dati mong price. Get nyo? So, parang habang tumataas ka, yung ceiling mo tumataas din, yung floor mo tumataas din. Pag naman bumabagsak ka, yung dati mong price, yun ang magiging ceiling, tapos yung support mo, break. Siyempre, pag break yung first floor, bababa siya sa mas mababa, bababa siya mas mababa. So, yan. Ang tawag doon ay retracements. Nag-retrace siya doon sa kanyang mga previous support. Ayan. Marami pa dito actually, yung volume, momentum. Ayan. Pwede natin itong yung Bollinger Bands, nasa higher volatility siya, ibig sabihin yan, volatility meaning magalaw yung kanyang volatility na magalaw, no? Ibig sabihin magalaw, mataas, bababa. Kung gusto mong pumasok dito, dapat yung ano, bakit ang Bollinger niya is isang L, dapat double L. Tapos G double L. Dapat ang Bollinger ay anyway. So, correct nyo na lang yan. Ang Bollinger double L isang G. Okay? Ayan, meron siyang mga ganito. May spinning top. Yan, may nakalagay din naman siya. Candlestick, spinning top. Candlestick 2 days, bullish harami. Ang candlestick 3 days, wala. So, pag ganyan, ang ibig sabihin yan, bullish ang 2 days. Yung candlestick 1 day, neutral. So, wala ka nakikita. So, maganda naman kaya, no? Kung ayaw nyo nang i-analyze yung tulad ng pag-analyze ko, ayun, meron na naman siya eh. Marami na kayo makukuha. So, ito yung hindi kinabot kanina, no? Yung trends dito, nasaan ba to? Nasa technicals, tapos sa baba. Ayan. So dito, ipapakita lang natin kung ano yung mga major trend lines niya. No? So ang sinasabi dito, snapshot nga lang. No? Teka, ang gamitin na lang natin yung sa inyo, no? Margaret, ano ka nga? San Miguel? Ay, hindi. Ano ka pala? Jollibee, sir. Jollibee Food Corporation. Lagi ako nagkakamali naman. Jollibee pala. Jollibee. Jollibee. So sa Jollibee, bida ang saya, puro downtrend. Okay, so yan dapat. So downtrend, ang ibig sabihin nito, di yung moving averages, nakikita ko ba? Tama, di ba? Yung moving average niya, na short term, which is 20 days. Ayan yan, 20 days na short term, downtrend siya ng 18%. Yung medium term, which is 50 days, downtrend ng 9%. So medyo yung short term niya mas sharp yung pagbaba kasi 18% kaysa sa medium term. Yung long term ay nasa gitna, no? Parang yung short ay mas mababa kaysa sa long term. Si medium term medyo hindi ganun kababa, no? Ganun siya, no? So parang ang take ko dito is talagang ano siya, no? Bearish, pababa talaga siyang maigi, no? Nagulat naman ako dito sa Boy Abangers. Sa Boy Abangers nandito dito. So, talagang confirmed bearish si Jollibee. Lahat, no? Short, medium, and long term, lahat ay downtrend. Si long term pala ay sideways, 17%, no? Pero down pa rin siya, no? 17%. Pero sideways siya, no? Downtrend, sideways ang long term. Kasi ganito ang nangyayari sa trend ng, ito hindi na natin ito sinabi, yung moving average eh. Diba? Ano ko to dapat pala pinabalik na natin sila. Joke lang. Okay. So, diba, 6 months. Ganyan 6 months. Ang nangyayari kasi, ang tendency dito, 1 year naman. Ang tendency dito is, dapat pala, papalitan ko to. Ang indicators natin, alisin na natin si Bollinger. Alisin natin si Bollinger Bands. No? Dapat wala siya eh. Dapat moving average na lang. Pwede pa lang mag-save. Ang moving average triple. Yan, moving average triple. Kaso nga lang, no? Ang gulo na tuloy tingnan eh, no? Teka, alisin mo natin itong mga to. Remove. Ayan. Bakit na-remove yung isa? Remove. Ayan. Yarn. So, indicators, moving average. Hanapin natin yung moving average ulit. Dapat triple eh. Ganito kasi ang tendency niyan, okay? So, makikita nyo, yung short term, sa kanya triple, 14, 21, 35. Bakit 35? Dahil hindi. Gawin natin yung nandito. Yung nandito kasi ay 20, 50, 100. Dapat ganun yung ating 20, 50, 100. No? Parang hindi dito. Indicator dyan. Ayan, no? 20, 50, 20, 50, 100. Ay, sorry. Sobra naman. Ayan. Parang ang dami.
Isan to, buray na natin. Ayan, no? So, kung makikita mo to, maximize pain. Ayan. Makikita mo to, yung kanyang price nasa baba na mas mataas dito sa short term to, na mas mataas sa medium term 245, na mas mataas sa long term 252. So, ito talaga ay confirmed downtrend kasi yung kanyang tendency, yun na mo, price, tapos short term, tapos medium term, tapos long term. At lahat siya pababa, downtrend, di ba? Pababa yung itsura niya. Ngayon, kung titinan mo to, Margaret Risa, ang nangyayari dito is, di ba, manggagaling ka muna. Diba? Downtrend siya, no? Ganyan, downtrend. There will come a point in time na yung price magko-crossover sa, unang-una niya i-crossover, nakikita mo dito, Margaret, nagko-crossover sa unang-una sa short term. Ibig sabihin ng crossover, tataas siya sa short term, tataas siya sa long term, sa intermediate term, tapos mag-a-attempt siya mag-touch sa long term. Kaso hindi nangyari. No? So, nag-crossover yung price sa short term, sa intermediate term. Yung short term, nakita niyo yung short term dito, no? Nakikita nyo siya, tumaas na siya sa intermediate term, no? Tapos dito sa point na to, yung price, yung short term nandito sa gitna, tapos yung intermediate term, tapos yung long term. Tingnan nyo, baliktad, di ba? Price, short term, intermediate, long term. Yan ang confirmed bullish dito sa part na to. So mula noong August 2024, tumaas si Jollibee. Tapos ang susunod na tendency, si price, magko-crossover na naman kay short term, pababa na yan ha, magko-crossover na naman kay intermediate term, di ba? Tapos si short term, magko-crossover kay intermediate term, tapos bababa na si short term kaysa kay intermediate, kaysa kay long term. Kaya downward na naman siya. So nagigets na yung point na yun. So kaya importante yung kanyang sequence. Kaya pag nandito tayo ngayon, ang ibig sabihin, this is a confirmed bearish situation kay Jollibee. Ayan, no? So, yun yung mga term, no? Tapos, ito yung kanyang trend. Yun nga, parang ang sinasabi dito, yung short at saka medium term ay parehong downtrend, pero yung long term niya ay sideways pa. So, ibig sabihin, hindi pa naman siya talagang bumababa ng todo, no? Ayan. So, sideways lang eh. Tapos, ito na yung mga technical. Sinabi natin to kanina. Currently, nandito yung price niya, 217. Ang kanyang first support is at 203. Pag na-break din 203, 203 din to, so pareho lang tong dalawa. So wala yan. So 203 ang pinaka-magic number. Pag bumaba pa sa 203, bababa pa yan sa 190 plus na lang. Ang dapat niyang i-break ay yung 228 kasi yan ang unang-una mong resistance point. Pag nakalampas ka ng 228, ang susunod mong ceiling is 261. Yun. Pag na-break mo yan, ayan, mataas na naman ulit siya. Ayun, ang ibig sabihin yan, support and resistance. Parang new ceiling, new floor, ganyan. So ngayon, ito yung MA, yung moving average to the price distance. Yung current price ay 3.79% ang distance percent, no? Ang distance moving average na 10. At kaya to green, ang ibig sabihin, kailangan tumaas si Jollibee ng 3% para maka-crossover siya sa moving average na 10 days. Pero hindi ito masyadong importante. Ang importante itong 20, 50, 100. Yung iba, tinitingnan pa yung 200. No? 20, 50, 200. Yung akin, yung ginagamit kong numbers ay 25, 75, 200. However, since ito ang nandito 20, 50, 100, wag mo na itong pansinin. No? Kasi maggagawa ka pa ng sarili mong ano dyan. Wag na lang. So ito na lang titingnan nyo, 20, 50, 100. At kaya siya puro green, ang ibig sabihin niya, yung current price, kailangan tumaas ng 9% para mag-crossover kay moving average 20. Kailangan tumaas ng 2.71% para mag-crossover kay moving average 50. At kailangan tumaas ng 16% para mag-crossover sa MA 100. Yan ang dapat mong taasan. Ibig sabihin, napakababa ng price ngayon compared sa moving average sa 16. Simple yan, simple average. Kung gusto mo naman exponential, ayan siya, no? 3%, 7%, 11%, 14%, o 14.41. Ayan. So, ganyan ka, siya, no? Yan yung kanyang mga technicals. Ano pa yung nandito? Ito yung mga volume tracker. Itong volume tracker, it tells you kasi ang ibig sabihin nito is pagpataas ang stocks or anything, no? Commodity, crypto, forex, pagpataas yan, titingnan mo ang volume. Okay? Pag ang volume ay pababa, ang ibig sabihin nawawala na ng interest yung market. No? So kaya katulad nito, pababa yung mga volume mo,
1 day, 3 days, 7. Yung 30 days, mataas pa. Yung 50 days, mataas pa. Yung mataas talaga yung 100 days. Ito, wala namang bearing na itong 100 days. Ang titinan mo dyan yung mga short term, no? Let's say, for purposes pa no, ang tingnan mo yung 7-day moving average. Yung 7-day moving average na volume tracker ay bumababa pa nga ng 7%, no? So, ibig sabihin, kakaunti yung gusto sa kanya. So, nag-thin out yung volume. Since pababa siya, nag-thin out yung volume. So, dapat ang tingnan mo dyan yung short term. Ang short term pababa. Ang volume na 7 days pababa din. So, ang ibig sabihin nun, hindi nagbebenta at that price. Okay? So, pag pataas ang presyo at ang volume ay pataas din, ibig sabihin yan, mas merong siyang fuel to go higher. Okay? Mataas ang presyo, mataas ang volume, malamang it will go higher. Pataas ang presyo, pababa ang volume, malamang magre-reverse yun. Bababa yun. Kasi ibig sabihin, tumataas ang presyo, pero wala nang gustong bumili. Ibig sabihin, nasa peak na yun. Okay? Taklapin natin sila, no? Parang importante ito. Pag pababa naman ang presyo, tapos pababa din ang volume, di ibig sabihin, nagkakaroon ng reversal, kung konti na nagbebenta at that point, magre-reverse yun. Malamang tataas. O yan, malamang, ibig sabihin ito, mahihinto na yung pagbagsak niya at malamang ay magre-reverse yan. So, tinitingnan mo to, yung 7 days saka yung 30 days. No? Tapos, pag naman pababa at pataas din yung volume change, tapos pababa pa, ang ibig sabihin nun, lalo pang bababa yun. Okay? So, ganun po yun. No? So, paano ang natin? Dapat pala, anin natin to. No? Lagay natin. Uulitin natin. Pag pataas ang price, pababa yung volume, malamang tumataas yung presyo para wala nang interest doon sa stock na yon or sa forex na yon, malamang mag-reversal. Okay? Ibig sabihin, malamang bumaba yun. Pataas yung price, ang volume ay pataas din, malamang magkukontinue pa yan pataas. Yan ang ibig sabihin. Okay? Pag ang price ay pababa, tapos yung volume ay pataas, ibig sabihin, magko-continue siya. So, malamang ang volume, para lang mas simple, ang volume is a confirmation of its continued tendency to go to that direction. So, pag pababa yung price, pag pataas yung volume, ibig sabihin, malaki yung tendency na mag-continue siyang pababa kasi may fuel pa dahil fuel yung volume eh. Pag pababa yung price, pakunti yung volume, malamang pwede ka na mag-abang dyan kasi malamang magre-reversal na yan. Kasi nag-thin out na yung volume, therefore malapit nang makabawi yan. Kasi wala nang gusto magbenta at that price. Okay, gets? Yan. No? So, ito naman yung mga momentum indicators. Ayan yung RSI natin, yung Relative Strength Index. Ang value niya nasa 35, bearish, no? 35, ibig sabihin, yung strength niya nasa 2 bar out of 4, 2 out of 4, pero bearish, ibig sabihin, ang tendency niya is malapit na siya mag-oversold. Ayun, no? 35 kasi bearish pa, tapos pag malabnaw na blue na yan, ibig sabihin yan, oversold regions na, o di magre-reverse na. So ito actually bearish, pero nakita na natin to kanina, dun sa isang stock, no, approaching oversold levels. Ang ADX, hindi natin ito nakita kanina, hindi natin ito tiningnan, pero dalawa ang kino-consider dyan. Yung strength ng ADX, which is dito, no, yung 31, strength niya ay strong trend. Ibig sabihin, kung saan man siya papunta, ay mabilis yung kanyang acceleration. Pababa to, di ba? Pababa to, Margaret. Ibig sabihin, pababa ka, tas strong yung tendency niya na bumaba pa sa more. Kaya strong trend. Okay? Tapos ang dapat mong tingnan dito, although hindi natin ito tiningnan sino mas malamang? Yung buyers o yung sellers? So, anyway, maganda rin tong ADX Pag meron ka pang isa pang, halimbawa dito, no, kung gusto mo magdagdag pa ng isa pang, dun sa overview kanina, gusto mo maglagay ng isa pang analysis, maganda rin yung MACD. ADX. ADX, Advanced Decline Line, ang tawag dyan. Okay? MACD, sinabi na natin ito kanina, negative siya, strong downward momentum. Kasi negative yung MACD, tapos mababa siya kasi sa signal line. Yung candlestick na 1 day ay bearish, black long day. Yung candlestick na 2 days, neutral lang, walang ibig sabihin. So, pero itong pwedeng sabihin, no, bearish siya in the short term, which is 1 day. Volatility, average true range is 4%.
medium volatility. So parang okay lang yung kanyang volatility, hindi masyadong mataas. Tapos do sa Bollinger Band with extreme volatility, so ibig sabihin sobrang laki nung up and down. Extreme volatility, nasaan ba yung ano natin Bollinger? Bakit parang hindi na, hindi kasi iba pala to. So indicator tayo, Bollinger Bands. Yan. So makikita mo yun, no? Kaya ang sabi niya ay malaki yung volatility kasi pansinin niyo yung Bollinger pa-widen, no? Pa-wide yung Bollinger niya. Ayan, no? Pa-wide. Pag ganoon, extreme volatility. Kasi nga tapos na yung consolidation, nag-breakout na siya. At ang breakout niya pababa. Ayan, no? Ang breakout niya, nag-breakout, no? Lumaki, nag-widen. Pero yung breakout niya, pababa. Pero parang ngayon ay bumabawi kasi nag-green na eh. So anyway, look and see ka ngayon dyan. Titignan mo kung siya ay makakabawi sa mga susunod na araw. Ayun, yun lang siya, guys.